Magandang araw pong muli mga kapatid. At muli po mag-exercise tayo sa araw na ito para sa ating isang araw, isang talata, isang paksa. At ang ating pong talata ngayon sa araw na ito ay isang galing sa unang Timoteo 6 at talatang 8, na kung saan sinasabing kung tayo'y merong pananamit, pagkain at pananamit, ay masiyahan na tayo doon. Kung tayo'y mayroong pagkain at pananamit, masiyahan na tayo doon. Tayo, ako, ikaw, sila, tayo. Masiyahan na tayo doon. Ano ang sinasabi ng talata? Hindi niya sinasabing hindi ka dapat magsikap. Hindi niya sinasabing hindi ka dapat magtrabaho. Basta mayroon ka ng makakain at matutuluyan at mayroon ka ng damit, doon na lang. Hindi niya sinasabi yun. Ang sinasabi niya, masiyahan ka sa iyong tinatangkilik. Kapag ka ikaw may pagkain at pananamit, meron kang tirahan, meron kang trabaho, dapat meron kang contentment, meron kang pagkontento. Hindi yung nagnanais ka ng higit pa sa iyong kaya. Yun ang ibig sabihin ng talata. Hindi naman ibig sabihin hindi ka na mangarap. Kagaya ng mga una kong mga video na kailangan natin ipaglaban ang ating pangarap. Kailangan natin gawin ang ating pangarap. Kailangan natin makamit ang ating pangarap na hindi humihiwalay sa salita ng Diyos. Ang sinasabi sa unang Timoteo 6 at 8, may magkaroon ka ng kakontentuhan sa buhay na ito. Kung meron kang tinatanggap na pagkain, meron kang tinatanggap na trabaho, meron kang tinatanggap na damit, meron kang bahay, masayahan ka. Hindi ka puro ungol, hindi puro angal, hindi puro komento, hindi puro negative. Aba, kung meron kang pagkain sa pagkainan, masiyahan ka, magpasalamat ka dahil meron mga tao sa oras na ito ay hindi na kumakain. Kung meron kang trabaho, kahit mahirap yan, masiyahan ka. Bakit? Meron mga tao kahit na-graduate, walang trabaho. Oh, di ba? Kung meron kang pananamit, masiyahan ka dahil maraming taong namamatay sa ginaw dahil walang damit. Masiyahan ka. Hindi porke luma ang damit mo, hindi ka na pwedeng magpasalamat sa Diyos. Magpasalamat ka kahit luma yan. Ano nga sabi ng matatalinong tao? Gayahin mo. Di baling luma ang damit. Di baling luma ang gamit. Basta may pera sa bulsa. Oh, di ba? Maganda nga ang damit mo. Maganda nga yung mga kasuotan. Magara nga ang iyong mga sasakyan. Punong-puno ka naman ng utang at problema. Ay, wag. Hindi ka nasisiyahan. Bakit? Puro utang Umuutang ka para makabili ka, para masiyahan yung hindi mo kapamilya, nabubuhay ka sa hindi mo sa sarili, sa hindi mo kasiyahan, nabubuhay ka sa ibang tao. Hindi ka asenso at hindi ka magiging maligaya kailanman. Kaya siya sabi ng unang Timoteo 6 at 8, matuto kang masiyahan. Pagka ikaw ay nabubusog, pagka ikaw ay may trabaho, pagka ikaw ay nadadampitan, pagka ikaw ay may bahay, pagka ikaw ay may pamilya, at meron kang Panginoong Diyos na sinasamba, masiyahan ka. Praise the Lord. Hallelujah. Di ba? Kagaya ng mga unang talata, pagka meron kang Diyos na may likha ng langit at lupa, lahat ng biyayang ito ay pawag daragdag sa iyo. Hindi, tingnan mo yung mga maya, tingnan mo yung mga ibon sa papawid, hindi nag-ahasik o nagtatanim, pero binubuhay na Diyos. Ikaw pa kaya? Nalikha, ayon sa kanyang wangis, ang kanyang pabayaan, pananampalatayang nakabaon sa ating Panginoong Hesus. Kasarap ng Biblia Ang Biblia habang binubuklat mo at binabasa, lalo kang lumalalim. Kaya ako yung nagpapasalamat dito sa ginagawa kong video. Bakit? Napapractice yung aking spiritual na bagay. Napapractice hindi lang yung spiritual, pati ang aking moral. Tumataas. Oh. Dahil kapag ikaw ay may problema, sino ang kailangan mo? Diyos. Pagka ikaw ay nasisiyahan, sino dapat mo pasalamatan? Diyos. Laging Diyos ang una. Laging Diyos ang pakalawa. Laging Diyos, laging Diyos. Ang sentro ng buhay natin nasa Diyos. Sapagkat siya ang may likha ng langit at lupa. Ang kailangan lang natin, lagi tayong magpasalamat. Ano man ang ating tinatangkilit, magpasalamat tayo. Nagkaroon tayo ng asawa, magpasalamat tayo. Nagkaroon tayo ng anak, magpasalamat tayo. Bakit? Maraming tao hanggang ngayon, single at walang anak. Oh, 'di ba? Yung mga dalaga at binata, huwag kayong magmadali. Magpasalamat ka at dalaga at binata ka dahil
pagka ikaw ay nag-asawa na, yung sakit ng ulo, hindi dahil sa asawa mo, sa mga anak ko, yung sakit ng ulo dahil sa pagtatrabaho, tatamuhin mo na yun. Yun na ang katapusan ng iyong pagbibinata. Yun na ang katapusan ng iyong pagdadalaga. Panibagong chapter ng iyong buhay. Mas mataas ang pangangailangan. Habang tumataas naman ang pangangailangan mo, dapat lalo ring lumalalim ang ating pundasyon sa ating Panginoong Hesus. Ngayon, muli, sasabihin ko sa inyo, ano man ang iyong tinatangkilik, pagkain, damit, trabaho, bahay, pamilya, magpasalamat ka sa Diyos, makontento ka sa iyong buhay. Contentment never poor. Ang pagiging kontento, hindi ka maghihirap. Lagi kang mayaman. Totoo po yan. Tandaan po ninyo. Kaming mga naka-abroad, gawin yan yung inspirasyon. Nagtatrabaho kami rito, hindi naman din kami mayayaman. Hindi kami mayayaman. Pag nagbakasyon dyan sa Pilipinas, syempre tuntua kami at nandiyan kayo. Pamilya namin, mga kamag-anak namin. Tuntua kami. Dahil wala kayo rito. Nagtatrabaho kami rito para mabuhay at kontento sa buhay. Pero hindi kami mayayaman dito. Nakikita nyo, lagi kami nakangiti. Kailangan nating ngumiti. Dahil papangit ka pagka hindi ka ngumiti. Smile, make you young. Totoo po yan. Tingnan nyo ako, mukha akong 43 anyos kasi 43 anyos ako. Kaya po muli, makontento tayo sa ating tinatangkilik, maging ano man yan. Magpasalamat natin sa Diyos at hindi ka maghihirap isang araw man sa iyong buhay. Contentment never poor. Pagpalain tayo ng Diyos. God bless. God bless.